Sinamantala naman ng ilang residente sa Tanawan City, Batangas ang bahagyang pagbawas ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Ang ilan sa kanila nakapalaot na at nakapagbenta ng mga isda. Kumuha tayo ng pinakahuling update doon sa ulat ni Benji Dorango. Live, Benji. Dayan, unti-unti nang naiibsan ang smog dito sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman kaninang umaga ay nakapamalaot at nakapangisda ang ilan sa mga mangingisda natin dyan sa may lawa ng Taal. Bagamat nakapamiminsala, mahiwaga ang pagkilala at pagtingin ng mga taga-Batangas sa Bulkang Taal. Ngayon na lang uli nakapagtinda ng marami-raming tawili si Nanay Loleng. 30 kilos ang ibinebenta niya ngayon. Sa kasagsagan kasi ng volcanic smog kahapon dito sa Tanawan City, Batangas, hindi nakahuli ng isda sa lawa ng Taal. Wala ngang huli kahapon. Nakapagtinda ko 2 kilo lang isda. Bakit daw? Ay wala nga rin mahuli sila eh. Medyo aktibo pa rin ngayon ang bulkan. Ang kulumpo ng ulap na usok na ito, usok yan na binubugan ng Taal. Pero ang VAG ngayon dito sa Barangay Gonzales na nasa 14-kilometer radius danger zone, hindi na singkapal kahapon. Kaya nakapalaot na ang mga mangingisda. Kasi nainit ang tubig. Nalubog ang isa sa ilalim. Bakit? Mainit. Kasi ang ilalim na rin, dahil nasisisid namin yan nung araw, mga 100 di pa, pababa, malamig. Ang pag-init daw ng tubig dulot ng pag-alboroto ng bulkan. Sa huling bulletin ng PHIVOLCS kaninang umaga, nananatiling nasa alert level 1 ang status ng Bulkang Taal. Nasa 3,355 tons ng sulfuric dioxide ang ibinubugan ng bulkan sa taas na 2,600 meters. Pa-northwest ang direksyon ng usok, patungo sa bahagi ng Laurel, Agoncillo at Talisay. Kaya mga kalapit na bayan tulad ng San Jose na nasa southeast side ng Taal, ligtas na sa VAG. Iwasan pa rin po natin ang paglabas. Kung lalabas po at kailangan, lagi pong magsuot ng mask at lagi pong iinom ng tubig. Sa Lipa, hindi na masakit sa baga ang simoy ng hangin, pero kinansila pa rin ang klase. Siyempre, to protect din yung ating mga bata. Hindi kasi natin ma-anticipate kung lalakas ba or hihina. Ayos na rin ang lagay sa mataas na kahoy na binalot din ng VAG kahapon. Sa 34 na LGU sa lalawigan ng Batangas, 26 ang walang pasok. Ganon din sa ilang lugar sa Cavite, Laguna, Rizal, abot hanggang Occidental Mindoro. Tiwala naman si Nanay Loleng na hindi mabibilasa ang kanyang isda. Lalo pat kahit kung minsan ay mabagsik, mahal daw sila ng Taal. Encantado raw yan. Ang Taal para sa mga taga rito, balot ng hiwaga. Hiwagang mas madalas nagbibigay sa kanila ng biyaya. Hindi ko nakita ang mukha si Rena. Ang nakita ko lang yung kabaw ng kanyang buhok sa ibabaw ng tubig. Nung minsan magpakita rin ito kay Tatay Joe, na puno ng huling isda ang kanyang bangka. Ay, salamat po. At pinagkalooban niyo kami pambiling bigas. Nung umaga, sa puli kami ron, wala na. Pero hindi pinagsasawalang bahala ng lokal na pamahalaan sa paligid ng Taal ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Pinag-iingat ang lahat sa epekto ng VAG habang pinapayuhan na manatili sa loob ng bahay o mag-face mask sa labas. Dahil ang klase ng mga bata na dito sa probinsya ng lalawigan ng Batangas ay nakasalalay sa kung ano pa magiging aktibidad ng Bulkang Taal sa mga susunod na araw. Dayan? Maraming salamat, Benji Dorango.